Hello? Hello po, good morning po, Papa Jackson. Good morning! May tumawag na lalaki sa wakas. For a long time, may lalaki tayong caller. Nakakaba pala, akala ko OA lang yung mga natawag dito. Hindi naman, ito naman. Ano nga pala pangalan mo, pare Koy? Pangalan ko po ay si Jops. Jobs. Anong spell ng jobs mo? Yung JOPS po. Okay. Ilan taon ka na, Jobs? 30 years old po. 30. Opo, Papa Jackson. Asan ka ngayon? Nasa Taiwan po. Taiwan. San? Alam mo yan? Opo, 1, 2, 3. O diba? Yun lang alam ko eh. Kahit paano may alam ako, Sabihin niyo diba? po, Chauan. Ano yan? Baka bastos yan ha? Hindi po, good morning. Chauan. Chauan. Nakita ko po kasi nagtutur kayo dito eh. Twice na ako nakapunta dyan sa Taiwan. Po. Malay mo, next week, tuyoin ako. Pupunta ako dyan. Wala namang visa eh. Oo nga po eh. Anyways. Parang may bonus po ngayon na 8,000 yata. Oo nga. Sinabi ko yung gandang karabi ko, nagbibigay ng ng $150 to $300 depende sa mayayaya mong tao sa Taiwan. Di ba? Oo po. Parang pang-attract sa mga turista. Sabi, kabaliktaran ng Japan. Yung Japan naman nagtaas ng visa. Pag single entry, 15,000 yen. Pag multiple entry, 30,000 yen. Mahal. Ngayon. Kailan lang kahapon niya lumabas yung news. Anyways. Saka mas mura po yata yung ticket dito. Depende. Kami, sa mga murang ticket lang naman kami lagi. Anyways, ba't ka nandiyan sa Taiwan, Jobs? Trabaho po, trabaho. Anong trabaho mo dyan? Factory worker po. Anong ginagawa nyo? Minsan ba natutulog? Hindi, factory ng Nandiyan din yung kapatid ko eh. Factory Taichung. At nandito po ako sa Sinchu. Sa Taichung ako, Taichung. Yung kapatid ko pala Taichung. Taichung. Medyo po, south na po. Nag-drive ako dyan mula Taipei hanggang Sun Moon Lake. Alam mo yan? Malayo po yun. Siguro po, abot ka ng 6 hours po siguro. 5.5, Brad. 5.5 hours ako nag-drive. Sakit sa puwet niyan. Ang dala ko ay Hyundai Staria. Kadalasan po kasi karamihan po mga Pinoy dito. Ang gamit po, motorcycle po. Oo nga, nung nagpunta kami sa, yung waiting shed na pinupunta dyan yung sikat, mga anak Pinoy na nagra-ride. May mga na-meet kami. Parang sa New Taipei po yata yun. O yung kanto na sikat, yung waiting shed lang. Parang sa seaside. Oo. Di ba? Ganong kalupit yung tourism nila dyan, nagawa nila papuntahin tayo sa waiting shed. Pusang gala, waiting shed lang yun eh. Di ba? Po. Nagawa nilang event sa atin, pinuntahan naman. Po nila na yung mga simpleng attraction na po promote nila sa ginagamitan nila ng social media. Chowshi. Yun nga po. Chowshi. Nagpunta kami dyan, tapos pagdating namin doon, lahat ng kanto, pare-parehas ang itsura. Nagkataon lang yung waiting shed na yun, may picturean sa taas, pwede kang pumasok sa bakuran nung... Basta yun. Maganda yung view kasi nasa seaside siya. Chowshi. Well, anyways, tawag nito, kailan ka pa naandyan? Tagal na po, mga 8 years na po ako dito. Pa-graduate na rin po. 4 na taon na lang. Ang 12 ba?
ang maximum po 12 years. Pero may mga company po na 10 lang yung iba. ino-offeran ka ng hindi po 12 years. 12. Kasi yung kapatid ko, 1 year na lang graduate na rin eh. 1 year, galing na po siguro mag-Mandarin. Kasi yung wife niya, graduate na, umuwi na ng Pilipinas. 12 years. Pero meron po kasi ngayon, ang sabi po nung mga Taiwanese dito, mahina daw po kasi magpadami yung mga Taiwanese. So yung mga ibang magaling sa trabaho na Pinoy, na-offeran po nila ng gray collar, parang unlimited na dito. Wait lang. Mahirap magpadami. Anong ibig? Anong ibig sabihin na mahirap magpadami? Parang ayaw po nilang mag-anak, mga ganun po. Yung pala kahulog ganon. Okay. You meant it the way you said it. Talaga. Baka focus sila sa career talaga tsaka sa negosyo. Opo. Opo, ganun sila. Tsaka inisip po nila, mahal daw po magpaaral. Di po kagaya sa mga Pilipino na naman na po. Hindi mo kaya dito. Dito kahit walang trabaho, nakaw, delayed. Well, anyways, tama po. anong mapaglilingkod ko kay Jobs? Yung partner ko po kasi nandito din siya sa Taiwan nagwo-work. Partner, jowa? Live-in partner po. Jowa, live-in partner. Okay. Pero may anak na po kami. Asan yung anak nyo? Nasa Pinas po, nasa lola po, okay. sa side niya po. Gano'ng katagal na kayo? 6 years na po. 6 years na. Ilan nagkakilala dito na po kami nagkakilala sa Taiwan na rin. Sa kanto ng Chaoxi? Hindi po, dati po siya sa Taichung din siya nag-work. Sige. Ngayon? Tapos po, 2019 po kaming naging girlfriend boyfriend. 2019? Opo, tapos 22 years lang, 2021, nabuntis na po siya. 2 years? Tapos umuwi po siya ng Pilipinas. Doon po siya nanganak. Okay, bumalik 2022. Buti nakabalik pa rin. Opo, makakabalik naman po pag ayos ka po sa trabaho parang i-request ka ng company. Sabagay. Tapos po, siguro po mga 2023. Okay. Hindi ko po alam kung paano nangyari. Kasi po dati nauso po yung, pwede ko ba sabihin dito, yung mga sugal po, yung mga online gambling. Ba't putol-putol ka magkwento? Pwede ba't putol-putol ka magkwento? Kailangan ba Bada ba, ganun ba ako para tumuloy ka? Hindi po, kala ko po kasi nawawala ako. Sorry po. Sige. Tapos po, yung una po, parang kinukwento niya po na yun nga, naglalaro daw siya. Tapos ako, okay lang. Minsan po natutuwa ako kasi nagsasabi siya na pag na daw ako magpadala kasi nanalo daw siya ng 10K. Siyempre natutuwa po ako kasi kumbaga medyo makakamenos ako. Hindi ako magpapadala ng ngayong buwan na yan. Tapos nung nangyayari po, hindi ko na po alam bigla na lang po siyang umamin na na laki na pala ng utang niya, natalo na pala. Yan sa Taiwan nangyari. Hindi po, nasa Pilipinas na po siya noon. Nung umuwi siya para manganak. Opo, kasi po sabi niya, antay lang daw po siya ng mga 2 years, tapos balik na daw siya. Okay. Magkano naging utang niya? Maabot. Ang nangyari po kasi, yung pera ko po na parang emergency money po, nagbigay po ako sa kanya ng 100,000. Parang
just in case kung ano bang mangyari, at least mayroong pera na magagamit nang hindi ba Okay. umuutang. Mm. Tapos ang nangyari po nung una, umamin po siya na nagalaw niya 'yon. Okay. Nagalaw niya yung pera dahil nga doon nga sa yun nga parang natalo na nga daw siya sa sugal. Yung emergency Tapos funding niya okay na, napansugal niya sa madaling sabi. opo, yun nga po. Mm. Ngayon, parang sa isip ko, okay lang. Mababawi naman kasi may trabaho naman. Nagsorry naman siya Kumbaga, sa'yo. kaya naman bawiin. Opo, nagsorry naman. Mm. Di okay na po. Parang ang nangyari po, bumibelo lang pala siya nun. Kasi parang after siguro isang buwan. Kasi po may parang siya din yung sa side po ng family nila, siya din yung pinapahawak ng pera. Pansugal Ng din niya yon. tiyuhin niya na opo, yung tiyuhin niya na nasa ibang bansa. Parang sa kanya pinagkatiwala yung pera. Bakit naman sa kanya pinagkakatiwala yung pera? Kasi po, siya yung panganay sa magkakapatid eh. Hindi, bakit sa kanya binibigay? Anong kailangan niyang gastos yan? Bakit binigay sa kanya yung pera? Kasi po yung sa probinsya nila, parang magsisimula sila magnegosyo nun ng Yun, parang negosyo. agriculture. Tapos sa kanya, Pinagkatiwala sa ang kanya. nangyari po, sa kanya lang pinagkakatiwala yung pera para ipambili ng mga gamit. Kumbaga parang sa supply, parang ganon. Opo, mga ganun po. Okay. Ang nangyari po, yun yung nagamit niya yun lahat. 400,000 po lahat. Ha? Magkakalahating milyon na yan. 400 po or 450 po yata. Kalahating milyon na yan. Konting kembot na lang yan. Oo po. Doon po ako na parang nawasak na yung ulo ko. Nasira na yung ulo ko. Parang ganun po. Pusang gala. Tapos inamin niya na po sa magulang niya. Pati doon po sa tsuhin niya. Okay naman po na parang pinatawad po siya. Okay. Utang ba yan o Siyempre, pinagbigyan na lang? Kahit po, siyempre pinatawad ka, utang, babayaran mo rin. Dapat. Yun tinatanong ko. Ngayon po, yun po ang pagbalik niya dito, siyempre po, hindi siya nakakapag, Kumbaga inuuna niya yun. Opo, inuuna niya yun kasi po yun po yung parang priority niya. Na mabayaran niya yun. Ngayon po, yung nagkakaproblema kami kasi parang every time po na syempre ang nangyayari po, parang, di ba, dapat po parang nandito kami, na dalawa lang kaming nagsisavings ba. Pero alam ko naman po na binabayaran niya. Parang minsan po, di ko po alam, ano po ba yung nag-overthink po ako na minsan normal, ko po na normal naman yun. Kumbaga, mahirap tanggalin yung inis na yun kasi syempre, kaya nag-ibang bansa para gumaan buhay. Ngayon, nagbabayad kayo ng utang, parang ganon. Opo. Ang sa akin po, parang nasasayangan po ako sa taon na minsan iniisip ko na dapat nakabili na tayo ng ganito sana eh. Kung wala kang utang eh. Ano sinasabi niya pag hindi ko po maiwasan na nadudulas ka, parang ganon. Opo, parang hindi ko naman po, alam mo yun po, parang gusto ko siyang isarili kasi parang hindi ko din siya maiwasan na ilabas. Tapos minsan po, yun po pinagtatalunan namin. Nung una po, naisip ko na para tulungan ko din po siya magbayad para mas mabilis po ba matapos. Kaso minsan, kaso naisip ko po na baka po kasi pagdating po pag tumagal po yung panahon, kunwari tinulungan ko po siya magbayad, baka gawin ko po siyang isumbat ko po sa kanya eh. Kaya para mas okay na po na hindi ko na lang siya
parang tulungan sa bayarin. Anong tanong mo sa akin? Baka magpaambag ka sa akin, wala akong paambag sa'yo, ha? Hindi po, kahit Ha? ka po ako, di po ako nag-aambag eh. Pag-aambagin ko pa kayo. Yun nga, baka mamaya, Papa Jackson, hindi ako nag-aambag, ikaw na lang kaya. Mag-aaway tayo dito pag nakaw talaga. Ang tanong ko lang po kung ayos lang po ba kung paano po kaya yung magandang approach? Kung minsan po kasi di ko rin po maiwasan, mapigilan kung Sa kwenta mo, pare ko, bang Jobs, wait lang. nai-stress ako. Wait, Sa kwenta mo, gaano katagal pa niya bubunuin bago niya ma-0-0 yung utang na yon? Ano na po patapos na po yung isang kontrata niya, 3 years. Tansya ko po, siguro isang kontrata pa po. O siguro mga 2 years na lang sa isang kontrata. Okay. Pero sa nakakapag naman siya, nagbibigay naman siya kahit paano na ambag para sa inyong pamilya, yung sa inyong dalawa. Doon po sa anak po namin. Meron. Okay. Pero yung sa Savings, sabihin wala. mo po na parang opo. Okay. Understandable lang. Para talagang scratch, parang talaga. Back to zero talaga. Start from scratch. Anong tanong mo sa akin? Paano po kaya yung mas maayos na approach? Kung ano pong pwede kong ayusin or kung pwede kong mas magandang approach pag minsan po parang o kumbaga nandyan na po kasi yung problema tapos parang minsan parang hindi ko ba siya parang may nasasabi akong hindi ko mapigilan parang sayang naman yung taon, parang gumagano'n ako. Okay. Pero ang maganda naman po, hindi naman na talaga siya para talaga siyang na-trauma. Hindi na talaga siya nagsusugal. Wala na talaga. Siguro po kasi nagbabayad ng utang. Ang tanong mo? Yun po, ano pong mas maayos na approach kung ikaw po nasa sitwasyon ko? Wala. You just have to voice it out. Period. I will not stop you from voicing. Kasi ganito, unang-una sa lahat, Jobs, you're a good husband. You're a good partner. Alright? Salamat po. Hindi mo siya iniwan sa panahon na may nakita kang pangit sa kanya. But it does not, hindi ibig sabihin na absuelto siya sa nagawa niya. Alright? So you made the decision. Alam mo na may pangit sa pagkatao niya, but you made a pact with yourself na hindi ko siya iiwan, pero kailangan niyang bunuin yung resulta ng katarantaduhan niya. And you're a good partner sa part na yan. Kasi tinatanong sa akin, Papa Jackson, how do I be gentle towards her? Tama? Yan tanong mo tama mali? Opo. Ganito I just don't want you to be rude. Magkaiba yun I don't want you to be rude sa kanya, but I want you to voice out every time you feel frustrated. I think that's warranted. Okay lang yun. Kasi nakakainis naman talaga. I mean, the very reason, the very essence why you went to Taiwan in the first place is to earn a living para kahit paano, yun naman talaga yun ma-fast track yung buong buhay mo. Because you work abroad. Yes, you work abroad. Yung kikita mo sa Pilipinas ng 5 years, 1 year sa ibang bansa, yun ang katotohanan Opo. Diba? Yung kikita mo sa Pilipinas ng 5 years, 1 year sa ibang bansa. Ang dami pa magnanakaw dito. Tama po. Gobyerno natin. No. Hanggang ngayon, hindi pa nahuhuli. Tuturuan pa rin sila. Diba? So, nagigets ko yung part na yan. And hanggat nasa Taiwan ka at nakikita mong employed kayo sa foreign country, every time na makikita mo na, syempre yung malapit ka, lalo na ngayon, 2 taon na lang, graduate ka na, tama? 4 years po. 4 na taon pa pala. 4 na taon, graduate ka na dyan. Ibig sabihin, you are forced to leave Taiwan. Mas malaki yung pressure sa'yo. So kung naiinis ka, walang problema.
I mean, I just don't want you to be rude to her. Pwede mo naman sabihin na iinis ka nang hindi ka nagiging rude eh. Pero, Opo, look, pero minsan po kasi pag nagtatalo kami, parang yun po, yun lalo na pag nagkakasagutan na minsan po sinasabi niya na hindi ka naman naapektuhan kasi hindi ako pa naman pwedeng, nagbabayad ng... hindi pa pwedeng hindi ka naapektuhan. Yun nga po eh. Doon po kami yun po, nagkakalabo-labo. No. Wala siyang karapatan magkasagot sa'yo. Gaslight yan. Sabihin mo sa kanya, sinabi ko. Sige po, papakinig ko po sa kanyang Gaslight YouTube. yan. It slowed down, it slowed down the life that you two had. Bait ka nga eh. Alam mo, I like your attitude, no? Opo. Alam ko naman po na nandiyan yung problema. Parang nagsastruggle lang ako na parang bakit kailangan pong pagdaanan to, parang bumabagal yung proseso ng mga pinaplano ko. Nandyan na Parang yan. ganun po. Nandyan na yan. Tama na naandyan na yan. Tama na tawag nito na aalalayan mo siya pag kinakapush siya. Kasi nga, syempre, nakapagwaldas siya eh. Hindi ba pwedeng hindi ka naaapektuhan kasi di ba nagpadala ka ng 100,000 sa emergency funding nyo? Wala na nga po, hindi ko nga po naisip. Naisip ko po yung ano na eh. Yung kung paano yung... So ako lang pala nakaalala. Na? Hindi, naalala ko po ngayon nung kunento ko po sa inyo. Di ba? Well, anyways, no. Good luck sa iyo, sir. No, I don't think you have I don't think you have much of a problem. Ang problema mo lang talaga ngayon how to be nicer to her. And which is a good problem. Alam mo, she's a lucky girl to have you as a partner. Parang hindi naman din po malaking parang issue na maghihiwalay dahil sa pera. Ikaw yun. Maraming naghihiwalay dahil sa ganyan. That's why she's lucky. Sabagay ako. That's why she's lucky. Siguro po pag wala na akong pera. Nandiyan kasi ang bansa eh. Diba? That's the reason why you're working there. Naawa lang ako because, hindi madali ang hanap buhay sa ang bansa. Yung trabaho magaan eh. Masipag tayong mga Pilipino. Magaan yung trabaho sa atin. Kaya natin yan, di ba? Yung the thought of living your life in a foreign country far away from the Philippines where the comfort of home is far, that yan yung mabigat eh. Yung malayo ka sa inang bayan mo. Opo, tsaka sa mga pamilya din po. Pero okay naman po. Importante po siguro natuto siya sa pagkakamali. Well, sabi mo naman natuto, hindi na nagsusugal. Opo, hindi na po. Salamat po, Papa Jackson. Well, kung ang tanong mo lang kung paano hindi kita mapigilan, I think you have to voice it out. Alam mo, tell your wife, your partner, small price to pay yan sa katarantaduhang ginawa niya. That's small. Lagi po namin kayo pinapakinggan kapag nagmo-motor po, parang kayo po yung sound trip namin, yung mga video. Siguro po papakinig ko to sa bibiglain ko sa gugulatin ko. Huwag mo nang baka mamaya buwisan pa kita ha. Singilin pa kita ng buwis, no? Salamat po. Mag-ingat ka palagi, Jobs, no? Regards sa Salamat jowa. po. Ingat po kayo. Regards sa jowa mo, ha? Bye-bye. Thank you po. Bye-bye.